Hello, hello, hello. Kamusta kayong lahat dyan? Andito tayo sa backyard, guys. Mahangin kasi uulan ngayon. So, habang hindi pa umuulan, bigyan ko muna kayo ng update tungkol dito sa ating backyard. Tungkol sa backyard talaga. Kala mo naman, ganda-ganda ng backyard. Ito yung backyard natin. Kung anong meron tayo dito. Papakita ko sa inyo, guys. So, nandito nga tayo sa backyard, guys. Ito. Papakita ko sa inyo yung mga nangyari dito ng freeze season. Ito yung aking, parang sampagita ba yan? Babalik yan. Nag-freeze kasi, namatay yung top niya. So, may kamuti ako dito, tinanggal ko na. Ang naiwan na lang ay ito. Namatay din kasi sila sa sa freeze. So, yan. So, kung wala pang mga tanim dito sa aking planters, pupunta ako ng Home Depot one of these days at ako'y bibili na ng mga mga pang tanim dito. Alright. Gusto ko kasi yung seedlings na. Ayaw ko yung sa seeds pa lang kasi maano ba, matagal ang sprout. Gusto ko yung seeds na. At ito, guys, ang palagi ko talagang binabrag ay itong grabe talaga ito sa lusog ang aking arugula. Mag-i-stir fry. I'm going to stir fry again one of these days. The arugula leaves, they are very yummy. They are similar to yung tarty flavor. It's really good. This is the variety of arugula na malalaki lang niya. Kasi normally ang mga nabibili sa store na mga arugula ay yung pang salad, yung maliliit yung madami niya. Pero ito ay big leaf variety. So ito, ayan, ano na siya, ganda pa ng ng flowers niya, guys. Ang ginagawa ko, I collected the flowers. I collected the seeds. And then ito kasi tinanim ko to, sinabog ko lang ito dito. Tapos ito nagtubo lang siya is from the seed na sinabog ko. Ayan yan, pag nag-brown na yan, ibig sabihin ready mo nang harvestin yung mga seeds at pwede mo siyang itago lang, and then pwede mo siyang maitanim na in the future. So, kaya yan. Ang ganda nitong plant na to, guys, kasi siya, freeze tolerant at saka hindi siya namatay during freeze season. I covered them with a piece of cloth na nabili ko sa Amazon, yung pang cover sa plant. So, kaya, ayan, buhay siya. At saka papakita ko sa inyo ang niya, ha. Papakita ko sa inyo ang stem niya, ha. Ang laki. Ayan, diba? Ang laki. Nag-bend na nga siya, guys. Sobrang laki niya. Nag-bend na siya. Akala ko, mamatay na yan dati. Pero, nabuhay pa rin. Tinanim ko to, I think, mga so ayan, lumaki siya. Ayan na nga, magkakaroon na naman siya ng mga panibagong bunga, seeds na naman siya na itatanim na naman natin in the future. So yan, tapos na ang freeze warning dito sa Arizona, kaya mag-flourish na yan siya. So kailangan ko na talagang i-harvest yung mga dahon niya kasi ang dami na naman. Nag-harvest na nga ito. Nag-harvest na ako nito last week. Tapos ngayon ito, ang dami na naman niya. Grabe. Ang sarap nito is stir fry, guys. Super.
Pero ang karamihan talaga na nabibili lang talaga sa store ay maliliit ang dahon, ganito kaliliit. Ganito, ganyan kaliliit. Pero ito ay malalaking dahon ito. Ito ang sarap nito sa salad, guys. Ayan. Ang bango. Kahit kainin mo lang sila na ganyan lang. Sarap-sarap. Diba? Tapos, punta naman tayo dito. Papakita ko naman sa inyo, guys, yung kabila naman, kabila. Another arugula. So, pagbata pa yung arugula, ganito pa lang siya tingnan, di ba? Parang normal lang siya, di ba? Ayan. Wala pa siyang stem. Kasi ito yung pinakabata kasi late lang ito nagtubo. Actually, tumubo lang siya dyan bigla. Hindi ko yan siya tinanim. Sinabo ko nga lang from seeds. So, ito, ang aking onion leeks ay talaga namang hindi pa rin siya namamatay. At palagi siyang balik ng balik. Ganyan-ganyan. Kasi pag bumunga yung onion leeks, magsasabog din yan ng mga seeds. They are very invasive. Kaya kahit saan magtubo talaga sila. Tapos, ito, wala tayong dito, tanim pa ngayon kasi magre-ready pa lang, bibili pa lang tayo ng pantanim. Hindi pa, guys. Ayan. Doon ay ang aking mga bingka na namamatay na. Pero babalik yan kasi na-freeze sila. Dito naman, guys, ay papakita ko naman sa inyo itong aking lemon. Ang Eureka lemon natin. Ang cute naman ito. Eureka lemon natin dito, guys, ay pwede na siyang ma-harvest. Ayan, pwede na siyang ma-harvest. Pero hina-harvest ko siya, guys, pag gagamitin ko lang sa pagluto. Hindi ko siya palaging hina-harvest. Pag hindi ko siya hina-harvest na yung sabay-sabay kasi gusto ko makita siya na nandyan lang sa tree. Unless na lang kung may pumunta dito na friend ko, manghingi niyan, sila magkuha yan. So, itong ganitong klase na lemon, guys, ay napakaganda talaga nito, guys. At malalaki ang bunga, makakapal ang skin, at very hardy talaga siya. Zone number 11 dito sa Arizona. Itong klase ng lemon ay Eureka. Ang kaibahan niya sa Meyer lemon, ang Meyer lemon kasi, guys, ay ano siya, manipis yung balat. At saka yung Meyer lemon, namamatay siya, hindi siya mag-flourish tuwing summer. Kasi ayaw nila sa summer heat kasi yung Meyer lemon, namamatay yung naglalaglag yung mga bulaklak niya at saka yung mga young fruit niya, nalalaglag siya pag summer kasi sobrang init dito, ayaw nila. But you can have Meyer lemon here in Arizona. It's just that sometimes you don't get the same result as Eureka lemon or Lisbon. Ang Lisbon lemon or Eureka lemon, they have a great resistant to heat. Lalong-lalo na sa pag-summer dito sa Arizona. Sobrang init dito. I think it's because of their thicker skin. That's why they tolerate the heat. Hindi sila basta-basta matatanggal. They are more clingy in the stem. So they have a very good root system and they have a very good resistant against heat sa sun. So hindi sila basta-basta malalaglag ng kahit anong element, you know. Kahit na palaging grabe ang wind dito sa amin. Kaya nga hindi siya itong lemon tree ay hindi siya straight na kahoy na puno. Kumbaga parang nagkasanga-sanga na siya, parang ano na siya, kung saan na siya napupunta yung mga ano niya. Kasi nga windy dito sa amin, guys. Malakas ang hangin. Sometimes malakas ang hangin. So hindi maka-withstand ng maayos itong lemon tree. Pero nga dahil nga sa kakayahan niya na mag-withstand ng elements, ayan pa rin at buhay siya at
maganda ang bunga. Minsan marami talaga itong bunga. Tapos minsan kasi 4 years old na ito. So at saka ito ay grafted ito guys, grafted. So kaya nga ano siya, kahit 4 years pa lang siya, ang dami-dami ng bunga niya. So yan. Alright. Yan. Okay, next naman guys, napapakita ko sa inyo ay itong ating navel orange. Itong navel orange naman ay grafted din siya. Ito naman ay medyo maliit yung mga ano niya, mga ano niya, mga bunga. Pero grabe ang tamis, ang juicy, ang sarap ng ano niya, ng pulp niya guys. So magkasama ako. Come here. Dinalaw tayo ng ano, hummingbird. Maraming hummingbird dito guys, lalong-lalo na pag malapit ng ulan. Ayan, ito yung bunga ng mga navel orange ko dito guys. Hindi ko pa siya hina-harvest din palagi kasi nga ay gusto kong i-harvest siya pag kakainin ko lang. Or ang dami nang na-harvest dito ng mga friend ko. Pag napunta dito mga friend ko, nag-harvest sila. Tapos kinakain na din nila dito sa puno. Kasi ano lang talaga siya, mababa lang siya. Kasi nga ito ay grafted na. So yan, medyo maliit lang yung bunga niya, pero grabe ang tamis ng bunga. Ang tamis niya guys, grabe, super. Yan siya, diba? Oh ayan, oh. Diba, libre ka na sa ano, citrus, libre ka na sa OJ, oh, diba? Minsan inaano ko din siya, ini-squeeze ko siya para sa OJ, diba? Tapos ngayong spring, mag-ano naman ito siya, mag-flowers na naman ito siya. So yun lang guys ang ating update dito sa backyard. Ayan, pinakita ko lang sa inyo itong aking maliit na backyard. Ayan, ng ating citrus trees at ng ating arugula at saka onion leeks, higanting onion leeks. So yeah, see you in the next couple weeks or months para sa next na update natin. Alright, bye bye muna. So siya nga pala guys, salamat sa mga nanood dyan, and shout out to everyone, shout out sa lahat ng mga team, sa lahat ng ating mga kaibigan sa YouTube na sumusuporta sa ating mga maliliit na channel. Shout out to you guys. Thank you so much for being here today. Thank you so much for watching my YouTube videos and my vlog for today. Alright, see you next time. Bye bye and see you around.